Naging matagumpay ang paglulunsad ng bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ang panawagan sa mga Pilipino na talikuran ang negativism at ang mga naghahasik ng kaguluhan at humahadlang sa pag-unlad ng bansa. Tiniyak din ng Pangulo na walang hidden agenda ang nasabing kampanya at hindi rin ito isang bagong partidong politikal. Dumalo sa bagong Pilipinas kick-off rally si Vice President Sara Duterte, ngunit kaagad din itong umalis para bumiyahe naman pa Davao at dumalo rin sa Anti-People's Initiative Rally kung saan ay nakasama niya si Presidential Sister Amy Marcos. Ayon sa ilang political analyst, ang magkahiwalay na rally ng dalawang makapangyarihang angkan sa politika ay pagpapakita na may lamat na ang team unity. Lalo pa nga at may hamon si Davao City Mayor Baste Duterte sa Pangulo na mag-resign na. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pale. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto tol. Umasa ka, 2x2, 2x2. Hi. Take a little walk Maganda morning. across the track Lamig. where the viaduct Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. secret Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng and why Friday! Yuhuu! Friday na ulit! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Na-enjoy nyo ba ang lamig ng ating Grabe, panahon? sarap ng lamig, ano? Lalo na nitong weekend. At ito nga ang Sabado, kumbatsero, sinasabi ko sa iyo kanina. Hindi pa nagkamali ang balat ko sa pakiramdam. Ang nung maramdaman ko yun noong Sabado ng umaga, ito na. Mga ano oras yan? Mga bago mag-alas 6. Bago mag-alas 6. Siguro. Sabi ko, ito na. Ito na ang pinakamalamig Pinakamalamig. na panahon Kaya siguro ngayong, hindi ko napansin, so far. hindi ko napansin yan. Bakit? Kasi Nasaan ka ba? nasa Nueva Ecija ako eh. Nung nasa Nueva, malamig din, kumbatsero. Malamig. Eh di bandang alas 5 ng maga. Akala ko naman may heater yung shower ni nanay doon. Sabay bukas ka. Bukas. Nagsisisigaw. Sa nagyeyelong tubig. Kumbaga napalamigan na yung katawan kaya wala nang uubran lamig sa akin pagkatapos na malamigan ako ng tubig ng San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija. Talaga naman. Mother, sinasabi ko sa iyo. Sabado, yung Sabado ng kaya ang umaga pala, gawin mo ng balita diyan. Naitala ang pinakamalamig na panahon ngayong amihang season dito sa Metro Manila noong Sabado. Noong Sabado. Ito po ay ayon po sa Pag-asa, naitala ang temperatura sa Metro Manila sa Science Garden ng Quezon City. Mababa pa sa 20 degrees. Mas mababa yung naitala kasi nung January 17 yata yun, kumbatsero.
yung 20.1. Oo. 20.1. Ako record to. Kaya nung record. Sabado, nung magising ako, ito na. Ah, Sabi ko, ito na, mas malamig. Hindi uupa na siguro yan. Pinakamalamig na yun eh. Hindi pa, baka Hindi hindi pa. pa. Oo, Baka baka hindi hindi pa. pa. Baka meron pa tayong maitala. At sa Baguio, sa tansya ko noon, nung bumabasa mga 19 degrees ang temperatura dito sa Metro Manila, sabi ko, siguro sa Baguio nag-single digit. Oo. Oh. Ay, ano ba? Ano ba ang sabi ni Mother? Sabi ni samantala. At ang yan ay hindi lang sa Makati at Pasay, tingnan mo yung una mo. Oo, Hindi lang yan sa sa Pasay at Quezon City, Yung lamig na panahon na yan noong Sabado. Sabi, 10 lugar. Kabilang ang Metro Manila ang nakaranas ng mababang temperatura kahapon. Kahapon yan, yung Kahapon. binabanggit ni Kahapon naman siya nakagininaw kahapon, si kahapon Mother. siya, oo. Oo. Pero sa Benguet, Cumbachero, noong Sabado, yung binabanggit mo, Oo. 9.8 Tingnan mo na, degrees tingnan mo na. Celsius. Tingnan mo na. Oo. Nag-single Iba, digit na. Iba. Oo, ang Baguio. Iba talaga nung Sabado. iba talaga yung balat mo. Ito po ay tinuturing na season low ngayong low. amihan season. Yan ang sinasabi ko. Oo. At yung iba pang nakaranas ng mababang temperatura, Oo. itong Ayan. lawag, yung lawag laging mainit yan eh. Lagi mainit yan. Oo. Nung Sabado, ilan doon? Ay 16.8. Wow, sarap ano. Ang Basco Batanes 17.1. Uy, mas malamig ano. Ang Kasiguran Aurora 19.5. Uy, Aurora. Ang Apari Cagayan 19.6. Ayan, lagi rin mainit yan. Lagi mainit yan pero napakalamig ngayon. Andagupan 19.9. Oho. Zamboanga City, Zamboanga ay 21.7. At itong Calapan City, Oriental Mindoro ay 22.5. Yan. Kaya nating i-enjoy at yan daw pong lamig ng panahon na yan ay maaari pang baka mayroon pang maitala tayong mas mababa dyan Sa Pebrero. itong first to second week ng February. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Pero yan lamig ng panahon na yan itong weekend ay pinainit naman ng Pinainit. politika. Ang tindi. Saan ba kayo sumali? Saan ba kayo nanood? Sa Luneta ba? O sa Davao? Davao. Dito ba sa Maynila o sa Davao? Ang dami raw umabot ng o mahigit sa 400,000 itong nandito sa Metro Manila. Diyan sa Quirino Grandstand, samantalang sa Davao ay mahigit sa 50,000 din, 50,000. kumpatsero. Marami rin. Ayan, merong mga Ano ba yan? Padamihan ba yan? Show of force ba talaga yan? ba't ba kasi pinagsabay? Dun Sino nga ba eh. nauna? Sino ba naunang nagtakda ng petsa na yan? Well, Na para narinig bagang- natin, may imbitasyon talaga ang bagong Pilipinas kick-off. Oo. Mahigit 1 linggo na nating nakikita yan eh. Mm-mm. Pero yung sa Davao, nagulat tayo, di ba? Nakwento ko lang sa iyo na nung Webes. Nung Huwebes lang. Nung Webes, oo. Oo nga, hindi nga natin alam, hindi nga nababalita na meron, tas bigla na lang. Pero, ganon din sila kabilis na mag-organize ng ganyang karaming tao. Ano ba ang sinabi ng Pangulo, Yuel, sa kanyang pangunguna sa kick-off rally na yan ng Bagong Pilipinas? Higi nga, pakinggan nga natin. Nung ako'y mayor, few. Master plan for genuine development of Mukhang Nawawala. Mukhang sinasabotahe tayo. Oo nga, ano mo nga. Si Pangulong Bongbong Marcos ang hinihingi mo ang boses, ang muka. Ang lumabas si dating Pangulong Duterte. Oo. Na meron ding sinabi. Meron Sige din nga, sinabi. ulitin nga natin. Oo, Take ulit. two. Take two. Come in. Come in. Yun. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. Doon sa Davao, meron na raw sumigaw pa ng resign. Resign. BBM. Oo. Matindi. Ang Sumigaw niyan. Ang sumigaw daw niyan yung anak mismo ng Pangulong Digong, ang mayor ng Davao na si Baste. Sa isang talumpati niya na punong-puno ng pagmumura. Ganon? Punong-puno rin Para ng... palang
Si Ganun Basti din. pala parang yung kanyang airpat din. Pag kung magsalita, kung magtalumpati. Magtalumpati. Sige nga, take 3. Ito na, take 3. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. Naku po, inang. Matindi. Matindi na yan. No? Matindi ha. Hindi ko, yung parte na yun, hindi ko na... Hindi mo na-monitor kagabi. Kung ba't Kaya mga anong oras na ba yan? Medyo gabi na. Alam mo naman yung si Presidente Duterte, medyo gabi na yan. So mas late na tapos yung sa Davao. Tulog na nga ako nun. Maaga kang matulog. Matulog eh. Sino ba nauna sa kanila ni Baste? Si na Baste. nagsalita? Ito yung Nauna anak. si Baste. Pakinggan nga Ito natin yung anak. Ito yung Oh. anak. Pakinggan nga natin si anak. Coat is a red ride. Nihina yata tayo kay paring Ray. Not a political game plan. That Hindi, caters Si Baste, BBM yan. si Si Baste. BBM yan. Si BBM yan. Si Baste. Si Baste. Oo. Kay Mayor Baste, yung Baste, sinabi. Para magkasunod na yung mag-ama. Oo. Sige nga. Kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Ano daw yun? Kung wala ka daw pagmamahal. Oo. Sa At bansa. aspiration. At sinabi pa niya, tamad daw si Presidente Duterte. Presidente Marcos, sabi niya. Nako. Ay, matindi Tamad daw. nga pala. Tamad ka. Sabi niya, tamad ka. So yung ang nangyari pala sa Davao anti-BBM rally. Ganun ang nangyari ha. At nandoon ang kapatid. Ito sinasabi ko to ngayon lang base sa narinig ko ngayon talaga. Parang ang nangyari do sa Davao ay anti-BBM rally. Oo. Pero yung nangyari dito sa Luneta ay anti-Duterte rally ba ang nangyari doon, Yuel? Sige nga, pakinggan nga natin si BBM. Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. Bagong Pilipinas serves no narrow political interests. It serves the people. Bagong Pilipinas is not a new partisan coalition in disguise. It is a set of ideals that all us Filipinos, regardless of political creed or religion or wealth, can coalesce around. Haplusin nawa ninyo ang Si Amy. puso ng aking Senator kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Isulti pa ninyo, gibulsang 51 billion. Pagita ng bangko dari sa Pilipinas, mo release ana, 51 billion. Kadungog Si Pulong. akong iro nga akong kinimanda, ato karon padayon man namang kaso. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign.
Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ayun, matindi pala. Si Senator Amy nanawagan doon sa mga Nanawagan. nakapaligid. Pinagdarasal daw niya na ang kanyang kapatid ay malayo sa mga sa mga nakapaligid na demonyo daw. Oo. At maglinaw daw ang isip ng kanyang kapatid. Yun ba yung salita, pahayag niya sa talumpati niya sa Davao? Hindi, sa ibang iba yun. sa ibang event. Dito yata yun sa San Jose Sa Bulacan. del Monte, Bulacan. Mm-mm. Sa Norsagaray. Mm-mm. Norsagaray. Oh. Pero yung mag-aama Oo. iba ang sa Davao, iba ang tema ng mga salita at yun nga malinaw. Malinaw. Hindi po anti-chacha lang 'yon. Kundi anti-President Marcos po 'yon. Anti-BBM yung nangyaring rally. Oo. Samantalang yung nangyari dito sa Luneta ayon kay BBM ay hindi politika na rin. Puro nga sabi nga niya, tinuturo nga niya dun sa speech niya sa gobyerno, bawal ang tamad. Bawal ang pangungulimbat. Dapat ang pagsisilbi ng mga taga-gobyerno sa tao hindi masungit. Ayan. Pagsilbihan niyo ang tao. Yun. Ganun ang takbo dun sa bagong Pilipinas eh. Kasi nga pinapakita, ito dapat ang bagong gobyerno, bagong Pilipinas. At ang mamamayan ay bagong Pilipinas din. Ayan. Pero sa Davao, by the way, yung binasa natin kanina, ang sabi ng Pangulong Marcos sa Luneta ay iwasan o iwaksi o talikuran ang negativism. Pero sa Davao, negative. Nako po, inang, mukhang malinaw na ang puti sa Dicolor. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DCR. Yun ang appeal ng mga Duterte sa ordinaryong tao, yung magbibitaw ng salita na matapang, magmumura, magbibitaw ng, sabi niya, may ebidensya daw siya, pideya, listahan, hindi lang daw niya binanggit dahil magkaibigan. Doon pa lang, lilitaw na meron kang kilalang adik Tapos nung panahong ikaw ay presidente. Tapos pagtatakpan mo. Oo. Pinagtakpan ba niya nung namang kampanya, nung kampanyahan pa lang, may mga pasaring na siya tungkol dyan. Nung huli, tinigil lang. Medyo yun na nga. Dahil ba sa kaibigan dapat pagka may kasalanan, kahit na kaibigan. Pero anyway, baka yung kaya ay, yung kaya talaga ang intensyon nung, prayer rally daw to parang may prayer, parang hindi prayer. Baka naman nabigla lang si Pangulong Duterte doon sa kanyang talumpati o sinadyaban niyang yun ang maging laman ng kanyang talumpati. Hindi pwedeng idahilan na nabigla sa ganyang public speech nako. Ayan na. At may mga abangan po ang mga follow-up dyan sa kabuuan ng palatuntunan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin na biglang uminit. Biglang uminit ang ating panahon. Uminit talaga. Oras po natin. Achi, ahiya, Mr. Jelom Tang, Lakyam, Chapkauhun, 6:19 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 29 ng Enero 2024. Narito po ang ulo ng ating ACS Balita. 4 na silid-aralan sa Makati Public Schools gagawing high-tech.
Inilunsad na bagong Pilipinas, walang hidden agenda ayon kay Pangulong Marcos. Kalusugan, urgent personal concern pa rin ng mayorya ng mga Pilipino. Level ng tubig sa Angatlaan, patuloy ang pagbaba sa harap ng banta ng El Nino phenomenon. CNN Philippines magsasara na. Peking dentista arestado sa pangmumulestya sa Malabon City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Alas 6:26 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita, nasa 400 silid-aralan sa mga public schools ng Makati ang nakatakdang i-convert ngayong taon bilang smart classrooms na kumpleto sa kagamitan tulad ng interactive whiteboard at notebook tablets na may unlimited internet access. Ayon kay Makati Mayor Abi Binay, na-release na nila ang 200 hybrid interactive boards o HIB, 50% sa target ang naipamahagi na. Sinabi ni Mayor Binay na naikabit na ang 119 hybrid interactive boards sa elementary schools habang 81 units naman sa high schools. Ayon pa kay Mayor Abi, magkakaroon din ang bawat classroom ng access sa mga notebook tablet na konektado sa learning management system ng paaralan bukod sa isang unit ng HIB na may remote classroom capabilities. Alas 6:27 na umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Nilinaw ng Pangulong Bongbong Marcos na walang hidden agenda ang bagong Pilipinas Kick-Off Rally at hindi rin ito isang bagong partido politikal. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na layunin lamang ng kampanya na maglatag ng mga planong dapat makamtan para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Ilang oras naman matapos dumalo sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally, lumipad agad patungong Davao si Vice President Sara Duterte para sa hakbang ng Maisog Prayer Rally. Sa kanyang maikling talumpati sa Davao, hayagang tinutulan ng Vice Presidente ang People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon. Alas 6:28 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agriin kayo, gising na. Pangunahin pa rin sa urgent personal concern ng mayorya sa Pilipino ang kalusugan. Ayon sa resulta ng survey ng social weather stations, 71% ng mga Pilipino ay nagpapahalaga sa kanilang kalusugan at nais na makaiwas sa sakit, habang 50% ang nagsabing pinakamahalaga sa kanila ang makakain sa araw-araw. Patuloy na bumababa ang antas ng tubig sa Angat Dam at iba pang dam sa Luzon sa gitna ng El Nino phenomenon. Ayon sa DOST Pagasa, huling naitala ang level ng tubig sa Angat sa 211.68 meters, mas mababa na sa normal high water level na 212 meters. Matapos ang 9 na taong pag-ere sa telebisyon, titigil na ang operasyon ng CNN Philippines dahil sa malaking pagkalugi at hanggang ngayong araw na lang ito maririnig sa ere. Ayon sa report noong 2023, nakatakda ang shutdown ng CNN Philippines pero ipinagpaliban lang ng 9 Media Corp ang media entity na nag-ooperate dito sa pag-aasang makakakuha ng ad placement. Malungkot na balita ito. Malungkot na balita. Gaano karaming empleyado ang marami-rami yan. Mawawalan ng trabaho dyan. Yung Sky Cable kaya? Matitigil na rin. Nagulat ako may announcement na lumabas doon sa TV ko eh. Wag kang mag-alala. Hanggang February na lang daw. Wag kang mag-alala kung batsero. Hindi ito matitigil. Hindi. Kasi nandun yung DCRH. Sa Sky Cable Channel 129. Channel 129 kung batsero. Hindi mawawala. Hindi mawawala. Sigurado ka. Binili lang ni Tito Manny. Ni Tito Manny. Pero tuloy ang tuloy kung batsero. Kasi sabi last broadcast na raw February 25. Wag kang malungkot. Ganun. Nalulungkot nga ako. Paano ko pa mapapanood ang DZRH teleradyo sa 129? 129.
Sige. Don't worry, be happy. Sinabi mo sa akin yan. Masaya na ako. Arestado ang isang peking dentista matapos na mag-alok ng libreng braces kapalit ng sex sa dalawang lalaking minor de edad sa Caloocan. Tinukoy lang ng mga pulis ang suspect sa tawag na Shan na nakilala lang ng mga biktima online. Ayon sa mga biktima, kinuhanan pa sila ng video ng suspect habang ginagawa ng kalaswaan. Naku! Mario Josep, maharap ang suspect sa paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, Discrimination Law o RA 7610. Peking dentista. Ang biniktima ay dalawang minor de edad na lalaki. Susunod! Tito Boy! Senator Chis Escudero, meron daw tangan-tangang ebidensya. Ano? Laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ano? At Tito Boy! Tito Boy! Nandyan sa Quirino Grandstand matapos ang bagong Pilipinas kick-off rally. Sa pagpapatuloy ng CS Balita. Alas 6:32 ang ating oras. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitmadya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Alas 6:39 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. ACS Balita. Puntahan muna natin ang Quirino Grandstand. Ano na ang sitwasyon doon matapos ang pagdagsa ng nasa 400,000 dumalo? RH29, Boy Gonzales. Coming, Boy! Anthony, ngayon ay balik na normal na ang sitwasyon sa Rizal Park sa Quirino Grandstand. Ito ay matapos ang ginanap na kick-off rally ng Bagong Pilipinas na pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang ilang mga cabinet, secretaries, senators at mga congressman. Bagamat tumambad yung napakaraming basura, matapos sa programa, nagtulong-tulong naman ang mga tauhan ng Manila Department of Public Service, ang MMDA at National Parks Development Committee para agad itong malinis. Mga nagwawalis sila ngayon dito sa mismong vicinity ng Quirino Grandstand. Maging ang mga barikada na ginamit sa harang pagsara ng ilang mga kalsada sa bahagi ng Rizal Park at isa na rin naialis at ang mga tent na tinayo ay kasalukuyan na rin iniligpit. Gayun din ang mga LED screen at stage na ginamit sa nabanggit na aktibidad ng Bagong Pilipinas. Sa huling datos ng Manila Police District, umabot sa halos 450,000 ang 450,000. 450,000. Umabot sa 450,000 sa ikinasang kick-off rally at sa nabanggit na 46 yung nabigyan ng mga medical attention matapos na makaranas kahapon ng mga pagkahilo, yung hypertension, pananakit sa ulo at sa sugat sa paa. At naging mapayapa naman yung isinagawang kick-off rally ng Bagong Pilipinas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Boy! Sa mga kagigising lang, at naghahanap ng mga bagong balita. Kabubukas-bukas lang ng kanilang mga radyo o kaya kasisindi lang ng kanilang Facebook o ng YouTube. Ito po ang latest,
Si dating Pangulong Duterte ay may mga pinakawalang masasakit na salita laban kay BBM sa kanilang isinagawang rally dyan sa Davao. Ang sabi ng dating Pangulo ay meron daw pong listahan ang PIDEA na ipinakita sa kanya nung mayor pa siya at sinasabing naroon daw po si Pangulong Bongbong Marcos. At diretsahan pa niyang sinabi na drug addict ang Pangulong Marcos. Ito nga, ulitin nga natin, pakinggan nga natin ulit ang naging pahayag ng dating Pangulong Duterte. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. Mabigat na mga pahayag. Yung sa PIDEA yung binabanggit, ipinakita sa kanya nung mayor pa siya. Pero ngayon, nung binanggit niya ngayon na bangag. Ang presidente at may presidente tayong addict, tapos parang tinatawagan niya ng pansin dyan ng military. Na parang kumilos no? Iba ho ito. Iba ang dating nito. Napakabigat na mga pananalita ng dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay BBM. Kaya nga sabi natin yung nangyari pala sa Davao ay anti-BBM. Anti-BBM rally. Dahil ganun din ang naging tono ng salita ng anak na si Mayor Baste na BBM resign at si Congressman Paulo Duterte. Ano ang sagot ng PIDEA? RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin! Jerry Katunjing, mainit-init pa itong pahayag ng PIDEA dahil pinabulaanan at tiniyak ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay wala sa listahan ng mga binabantayan nito. Taliwas sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsasabing nung siya ay alkalde ng Davao, siya nakita naman ng ebidensya ng PIDEA na nasa listahan na nandoon ang pangalan ng Pangulong Marcos. Matanda na si dating Pangulong Duterte ay alkalde ng Davao mula 1988 hanggang 1999 o 98 at 2001 hanggang 2010 naman, pagkatapos ay 2013 hanggang 2016. Ang PIDEA naman ay nasa activate noong July 30, 2002. Noong na-activate yung PIDEA ay inilatag nito ang National Drug Information System o NDIS na hanggang ngayon ay patuloy na umiiral. Ang NDIS ay ang intelligence database ng lahat ng drug personality na nangangalap ng mga input mula naman sa mga katapat na parehong tagapagpatupad ng batas at mga ahensya ng pantitig. Alinsunod sa mandato nito ay sa ilalim ng Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, ang PIDEA ay regular na nagsasagawa ng mga intelligence workshop sa pagkipagtulungan ng iba't ibang ahensya na nagpapatupad ng batas para i-update ang NDIS. Batay sa inilabas ng press release ng PIDEA ngayong araw, ngayong umaga lang, na mula sa pagkakabuo nito noong 2002,
At hanggang sa kasalukuyan, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos umano ay wala sa listahan ng PIDEA NDIS. Matandaan na ang dating Pangulong Marcos ay pumalit noong 2016. Ang kanyang administrasyon ay lumabas na may isang listahan na noong una umano ay tinawag na narcoles. Kung minsan ay tinutukoy bilang lista naman ng Duterte. At sa pagpapatuloy ng validation at muling validation ito ay naging Interagency Drug Enforcement Database o IDID. Wala rin umano sa nasabing listahan ang pangalan ni Pangulong Marcos. Batay sa lahat ng ginabanggit na katotohanan ng iginiit ng PIDEA na si Pangulong Marcos ay wala at hindi kailanman napasama sa watchlist ng PIDEA. So Edwin, dyan sa statement na yan ng PIDEA, wala sa listahan ng PIDEA si BBM kahit na nung mayor pa si dating Pangulong Duterte at kahit pa nung siya na ang nakaupong Pangulo. Ganun ba ang sinabi? Yan yung pagpapahayag sa inilabas na statement ngayon na paglilinaw ng PIDEA. At abangan pa natin iba pang mga update kaugnay nga dahil kahapon nagsalita ang dating Pangulong Duterte tungkol dyan. Kaya nililinaw at patuloy pa rin yung paglilinaw ng PIDEA at paulit-ulit na sinasabi wala yung pangalan ng dating Pangulong Marcos sa kanilang listahan mula ng nabuo ang pangalan ng PIDEA. Yung PIDEA pala, yung binanggit mo Edwin, 2002 lang, 2002 pala ito nabuo o na-establish, no? 2002. So mula nung 2002 ay hanggang ngayon walang Marcos hindi na pasama sa kahit na anong listahan ng PIDEA si BBM. Yun ang sinasabi ng PIDEA. Ay tama, ito pala. Ito pala, PIDEA asserts that President Marcos Jr. is not and was never in its watch list. Ayun. Sabi daw ng PIDEA. Thank you, Edwin. Thank you, Edwin. Yan ang malinaw. Yan, mula pa rin dito sa tagkapan ng PIDEA sa Quezon City, o pa rin sa RS-23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Number. Ang gusto nating marinig ngayon ang sagot ng Malacanang. Sagot ng Malacanang ito ba sa mabibigat na pahayag na ito. Ito ba, kumbatsero, ay palalampasin na lang ng Malacanang ng Pangulong Bongbong Marcos mismo? Ayan, dito nga, ang daming mga text react sa text line, sa Facebook at sa YouTube. Sabi, hindi ba ano na yan? May criminal liability na yung mga ganyang pahayag. Nako, tingnan natin. Siyempre, kung sino yung pinatutungkulan, siya ang dapat na umaksyon. Hintayin natin kung ano ang response ng Pangulong Bongbong Marcos dito because this is a direct accusation. Direct accusation po ito. On his person. On his person. Public po ito. Public speech ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kilala naman natin ng Pangulong Duterte na hindi naman nagbabasa ng speech, na script yan Kung ano yung maisipan, binibitawan yan sasabihin niya. Kaya lang, hindi naman maaring sabihin, ay, nabigla lang ako. Tama ka, kumbatsero Hindi pwede. Kaya, kagigising ko lang kasi. Hindi katwiran yan. Kasi pagka pinakinggan to ng abogado, kahit sinong abogado, actually kahit ng abogado ng Pangulong Duterte, sasabihin niya, that is a direct accusation. Direct accusation. Tama, mamaya, meron tayo makakausap na abogado. Abogado. Mahusay na abogado. Amakan nyo yan. At iba pang mga balitang may kinalaman sa politika. Si Speaker Martin Romualdez nga daw ba ang utak ng pirma? Sino nagsabi nun, Mother? Si Senator Cheese Escudero? Tingnan natin.
kumpatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Number 1. Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Nako po, yung Facebook page daw ng Paranaque ay nahak. Nako. RH8 Christian Manyo. Come in, Christian! Jerry at Anthony, nahak nga ang official Facebook page ng Paranaque Local Government Unit na may pangalang City Information Office Paranaque. Sa anunsyo na inalabas ng Paranaque PIO gamit ang social media account na Paranaque City Tourism Office, ang lungsod ay wala umanong access hanggang sa ngayon mula sa nahak na Facebook account. Kaya naman pinapayuhan ng publiko, partikular na ang mga taga Paranaque, na huwag munang mag-engage sa anumang impormasyon o post na lumalabas sa nahak na page na City Information Office Paranaque. Bagkos ay sundan na lamang muna ang Paranaque City Tourism Office Facebook account para sa mga anunsyo ng lungsod. Sa mga oras na ito, Jerry at Anthony, may 4 na video na nakapost sa nasabing nahak na social media page mula kahapon na walang kinalaman sa operasyon ng lungsod. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Christian! Ang mga kumpatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Masakit. DE Engineer Aris Ramos, magandang morning. Saan ba DE si Engineer? Sa Metro Manila East, kumbatsero. Medyo East, dito sa Pasig, ganyan. Pati Tagig, sakop Pati nila. Tagig. Sa Tagig, Pasig, San Juan, Mandaluyong. Malaki din pala. Malaki sakop nila. Sabi nga niya, scary. Scary? Yung mga nakikinig siya ng balita, scary. Talaga naman. Totoo yun. Kung kayo ho'y sumusubaybay sa mga nagiging mga salitaan ngayon, pinakahuli itong mga salita ng dating Pangulong Duterte, ng kanyang 2 anak na lalaki, tapos yung bangayan ng Senado at ng Kongreso, parang titigil na naman ang pag-inog ng mundo ng Pilipinas at tayo'y mababalot na naman ng politika. Malungkot yun, kumbatsero. Pero knowing BBM, kumbatsero, mula pa nung kampanya, ang napansin natin sa kanya, kung uobserbahan mo, hindi siya sumasagot eh. Ewan ko kung anong klaseng diskarte ang gagawin dito sa tirada ni Pangulong Duterte na to. Kasi mabigat ito. Drug addict. Bangag. Di ba? Kaya hindi natin alam kung will he just let it pass o i-confront ba niya si Pangulong Duterte dito? May sasabihin kaya ang Pangulo bago siya bumiyahe na naman. Pabiyahe na naman pala ng Vietnam ang Pangulo. Yes. Ito'y palilipasin na lang niya hanggang sa siya makabalik mula sa pagbiyahe. Napaka-importanting masakit ho ito. It really hurts so good. Totoo, subaybayan ho natin ito. Mamaya may makakausap po tayo, 2 abogado. Tingnan natin kung anong magiging pananaw nila dito. Yung isa mambabatas, yung isa dating cabinet secretary. At dati ring mambabatas. Pinabati nga po pala natin ang lahat ng miyembro ng Pangasinan National High School Batch 1979 na magkakaroon daw ng reunion. Kailan? Sa February 10 sa Lingayen, Pangasinan. Ayan, sagot na raw ni Kasoj Jimenez ang longganisa na kakainin ninyo dyan. Binabati din pala natin ng happy birthday si Ma'am Marjoni, si Chief Marjoni Ando. Marjoni Ando, Assessment Section, RDO 47. Happy birthday sa Makati, kumbatsero. Ayan. Jomel Gonzaga. Ayan. Nabuhay ka, nagparamdam ka ha. Hindi ka na ma-reach dahil ba sa ikaw ay nandiyan na sa Smart. Ay, Smart. Globe pala. Globe. Masamang tao lang ang takot sa 2 to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas.
Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 4 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 29 ng Enero 2024. Narito na pa ang ulo ng ating mga pangunahing balita. PIDEA, itinanggi na nakasama sa kanilang watch list ni Pangulong Bongbong Marcos. Senator Amy Marcos may panalangin sa kapatid PBBM ilayo mula daw sa mga demonyo sa Malacanang. Plano para sa bagong Pilipinas, inilunsad mas mabilis na serbisyo, tiniyak ng Pangulong Bongbong Marcos. Big time oil price hike nakaamba bukas. Barangay chairman sa Maynila, kinuyog at pinagbabato ng bote ng mga nagiinuman, 4 arestado. Binatilyo patay sa tuklaw ng ahas sa Ilocos Sur. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit ng droga si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Duterte, nakita niya sa listahan ng PIDEA ang pangalan ni Marcos noong mayor pa siya ng Davao. Nagbabala rin si Duterte na mangyayari kay PBBM ang sinapit ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na pinatalsik sa pwesto noong 1986. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations hindi yan. sa imuhang Yung kay Digong. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ginawa ng dating Pangulo ang pahayag sa prayer rally sa Davao kasabay ng pagbatikos sa People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon. Sinabi ng dating Pangulo na layon lang ng inisyatiba na palakasin ang hawak na kapangyarihan ng mga Marcos. Itinanggi ng PIDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, ang akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos na nasa listahan ito ng mga personalidad na gumagamit ng illegal drugs. Ayon sa PIDEA, mula nung inactivate ang ehensya ay nagtatag sila ng National Drug Enforcement System noong 2002 at hindi kailanman nasama sa kanilang listahan si Pangulong Marcos. Sinabi ng PIDEA na batay din sa kanilang validation at revalidation ay walang pangalan si PBBM sa Interagency Drug Enforcement Database at maging sa Duterte Narcolist. 7:08 ang ating oras. Kaugnay niyan,
Nasa linya po natin si dating presidential spokesperson ng Duterte administration at one of the attendees dyan sa Davao Rally, si Attorney Harry Roque. Attorney, magandang morning! Buntag, Jerry at Anthony at Mayong buntag po. Andyan pa ho ba kayo sa Davao? Nandito pa po, kakabibig lang. Oo, inumaga yan. Ano oras na ba natapos? Ano oras ba natapos? Hindi naman po masyadong late. Kaya lang, siyempre, mahirap umalis dun sa venue dahil maraming tao, matagal na hanap yung sundo. Pero it was supposed to be a prayer rally, pero ibang klase po yung narinig namin sa pagtitipon, Attorney Harry. Well, tatapatin ko kayo, no? Pati ako, dati ng spokesperson ay nabigla, no? Kasi ang notice na nakuha ko nga isang prayer rally laban dito sa bribery initiative na isinusulong, no? At naninindigan ng marami na ito talaga isinusulong ng ating Mr. Speaker at ng Kamara de Representante, no? At ang mga ilan sa mga patunay niyan ay dito mismo sa Davao, no? Kung saan si PBA Congresswoman Nograles ang sinasabing siyang namumuno ng pagkalap ng pirma dito sa Davao. So pati po ako nagulat sa mga sa turn of events, pinikas na salita ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Paano ho bang nangyari yun na hindi lang si Pangulong Digong, pati yung dalawang kanyang anak na lalaki, si Mayor Baste at si Kong Pulong, ang naging tema tuloy, Attorney, parang naging anti-BBM rally yung event dyan. Well, siguro ilalagay ko na lang sa konteksto talaga mga pangyayari, no? Siyempre, tahimik naman ang samahan ng Marcos at ng Duterte, no? Pero tingin ko ang pinakamalakas na dahilan kaya nagulintang itong samahan nito ay hindi lamang yung mga pangyayari laban kay VP Sara. Yun, politika lang yun. Alam natin, nagalit si Presidente sa Kongreso nang binawasan ng budget ni VP Sara. Pero tingin ko, ang talagang pinaka-importanting nangyari, doon nagsalita itong si Justice Secretary Remulla na matapos sabihin ng Presidente 7 buwan nang nakakausap na hindi na makipagtulungan sa ICC, ay nagsalita itong si Justice Secretary Remulla na makipagtulungan na, no? At ang dahilan na sinabi niya ay dahil nga merong mga resolusyon ng Kamara de Representante. Sa tingin ko, binasa ng mga Duterte yan birang kumbaga declaration of war, no? Na talagang natapos na tuloy yung kanilang samahan sa panig ng Duterte at ng Marcos. Ako naman po ay observer lamang, no? Hindi po po nakakausap si Presidente Duterte mula kagabi dahil natagalan po ako maghanap ng aking sasakyan, no? Paalis ng venue at pumunta sana siya. Pero pati po ako nag-lecture naman po ako doon sa Menteng ng isa't kalahating oras, kaya medyo pagod na rin, no? Pero yun lang po ang basa ko na kung ang mga pangyayari kagabi ay patunay na talagang natapos na ang unity, yan po ay dahil nga dun sa banta na kakalat ka rin ng dating Presidente, posible pati si VP Sara, papunta ng Hague at makikipagtulungan ang gobyernong Marcos para gawin ito. Mabigat ho yung mga pahayag ng dating Pangulo, lalo na doon sa drug addict, bangag, nasa watch list nung siya ay mayor. Hindi ho ba may criminal liability na yung may pananagutan na ang isang taong nagsasalita ng ganon laban sa isang tao? Well, sa tingin ko naman, hindi siya magsasalita ng ganon na walang basihan. Sa totoo lang, parang ako mismo nakita ko na rin yung sinasabing listahan ng PIDEA. No? May mga kumakalat naman po talagang report na ganyan. No? So nakapagtataka sa PIDEA na itinatanggi nila ito dahil napakahirap naman yung kanilang pagtanggi sa katotohanan na SOP naman yan na talaga nakikipagtulungan. May nakita kayo mismo, Attorney? Ninawin natin. Oo, binakita na. Watch list ng PIDEA? Official? Well, hindi naman po siya mahabang watch list. Yan ay kumbaga parang memo na mayroong mga 3 personalidad na namomonitor na gumagamit. Kailan po yun? Isa po yan. Kung di ko nagkakamali, 2012 ata yung petsa Kaya sinasabi niya nung siya mayor So, pero hindi ko pa talaga pinansin yan dahil sa loob ka naman, kung totoo man yan ay sa nakalipas na panahon. Ang importante, kung ngayon ay gumagamit pa siya, no? Dahil siyempre siya ay presidente na. At sa tingin ko, kung talagang gumagamit siya, yan ay impeachable offense, no? Betrayal of public trust, dahil siya dapat nakapagpatupad ng batas, no? So,
wala, hindi ko lang po pinansin yan at ang tingin ko lang is focus lang tayo dahil ako naman po hanggang ngayon bilang isang kasapi ng unit team at alam nyo naman kaming dalawa ni VP Inday Sara, talagang hindi kami sumunod dun sa pagnanais ni Presidente Duterte na huwag makipag-alyansa dito sa mga Marcos. No? Kaming dalawa talaga ay kumbaga medyo sumuway kay Presidente Duterte, no? Kaming dalawa lamang sumuway. Pero Attorney Harry, kayo po kami na mas magiging mabuti sa bansa ang pagkakaroon ng ganyang alyansa at pinakita nga natin na napakadaming taong sumuporta sa tandem na Marcos Duterte. Opo. Attorney, ito pong kayo po bilang isang batikang abogado, ang sinabi po ng dating Pangulong Duterte meron tayong drug addict na presidente meaning present, current. Sa pagtanaw ng isang abogado, kalimutan nyo munang kayo po ay kaalyado ni Pangulong Duterte. Kunwari, isang abogado lang kayong tinatanungin namin. Yun po ba ay pwedeng maging batayan para dun sa isang tao who is at the receiving end of a direct accusation para po maghabla? Well, sa totoo lang po, meron tayong tinatawag na yung general reputation. Pero i-concede ko po na talagang hanggang hindi mo nakita na nagdodroga isang tao, hindi mo talaga masasabi na nagdodroga siya. Ang sinasabi lang naman niya, based on official information received by him when he was mayor. At saka tama kayo, nang sinabi niya na drug addict ng ating presidente, paniniwala lang niya yun na talagang hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Pero ako talagang nagdadasal ako na sana nagkamali ang Presidente Duterte dito. Dahil kung totoo po yan, nakakatakot po ang pwedeng mangyari sa ating bansa. Kayo po ba'y naniniwala kay Pangulong Duterte? Well, gaya na aking sinabi, no, nung panahon ng eleksyon at tutol siya sa pag-aalyansa sa mga Marcoses, meron nang sinasabi ang Presidente Duterte na kandidato na gumagamit ng droga, bagamat ngayon lang niya pinangalanan kung sino yung kandidatong yon na ngayon ay presidente. Ang totoo po, ayaw kong maniwala. At ang aking sinasabi, kung totoo man yan, naniniwala ako na yan ay sa kanyang kabilang buhay nung siya'y bata pa o mas bata pa. No? Dahil marami naman talaga sa atin na gumagawa ng mga bagay-bagay na pinagsisisihan long after nangyari yun. At yun po ang paninindigan ko. Una-una, kung sa nakaraan nangyari yan, baliwala na sa akin yan dahil po pwede naman magkaroon ng bagong buhay. Pero ngayon, ang impormasyon na sinasabi niya is hanggang ngayon. No? At Jerry, ang problema at saka Anthony, ayun na nga may mga personalidad na napakalapit sa kanila na patuloy na sinasabi yan. Bagamat bilang isang abogado, talagang hindi naman po yan napapatunayan. Opo. Hindi po yan patunay na talagang drug addict ang ating presidente. Attorney Harry, salamat po sa oras at hinay-hinay sa marang. Sa marang dyan at saka sa durian. Hindi po panahon ng marang ngayon. Kaya nga ako nagsisisi. Pero panahon po ngayon ng mangosteen. Opo. Ingat, Attorney Harry. Thank you. Okay, salamat po. Attorney Harry Roque. Susunod! Dito mo! Kuha naman tayo sa Bangayan. Si Speaker Martin Romualdez nga ba ang utak ng pirma? Alamin, di ba pang mga nagbabagang balita sa pagpatuloy ng 7:17. This time, mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:23. Nasa linya na natin, nahuli rin ng 2x2 sa matagal na panahon ang Malapalos. Ang Malapalos na si Senator Cheese Escudero. Senator Cheese, magandang morning! Jerry Tonyong, magandang umaga sa inyo, sa lahat ng ating mga listeners. Magandang umaga. Pakilakasan lang ng konti yung monitor, please. Pakilakas daw, monitor. Senator, pinag-uusapan namin ni Kumbachero kanina. Mukhang ngayon ka pa lang namin ulit makakausap. Ilang taon na tayo sa... Ayun din, ngayon lang din. Ang tagal ka namin pinapahanap dito. Mula pa nung panghapon dito sa 2x2. Iniiwasan mo raw kami.
Hindi lang kayo, kayong lahat. Kaya naman pala. Pero Senator, teka, nawawala yung monitor ko. Ayan. Sakto na. Bumabata ka, Senator Chis. Bumabata ka. Na, pag tumatanda, naghahanap ng paraan eh. Ibang klase. Okay, dito na tayo sa issue. Bago dun sa Chacha, yung munang rally kahapon sa Davao, Senator Chis, na-monitor mo ba yung binanggit ng dating Pangulong Duterte? Well, nakita ko na lamang kaninang umaga pagising ko sa social media yung ilang bahagi ng kanyang talumpati, pero hindi ko na-monitor kagabi. Tila maraming binitiwang maanghang na salita si dating Pangulong Duterte na marahil maski kayo, Jerry Tonying, ay medyo nilulunok pa natin at dinadigest pa natin, ika nga, yung mga salitang binitiwan niya kagabi. Talaga, masasakit at mabibigat na aligasyon. Pinag-uusapan nga namin ni Kumbachero kanina, ito ba yung bang ganung mga salita ay wala bang pananagutan, criminal liability yung ganon, Senator Chis, bilang isang abogado? Well, ilang punto ang maliwanag bago ko sagutin yung criminal liability. Dahil maliwanag, una, na natuldo ka na ang unit team. Wala nang pagkakaisa sa pagitan ng Duterte at Marcos. At dahil nandun din si Vice President Sara Duterte, nagulat man din siya sa mga binitiwang salita ng kanyang ama, nandun pa rin siya at hindi kinontra o pinagtanggol ang Pangulo. Pangalawa, maliwanag din sa akin na itong ingay, bangayan at pagkakaroon ng kawalan ng pagkakaisa dulot ng People's Initiative na sinusulong ng Kamara ay isang mabigat na problema na maaari makaapekto sa administrasyon ni Pangulong Marcos at gayon din sa estabilidad ng ating bansa at ng ating ekonomiya. Kaugnay sa kaso, depende yan, Jerry, sa magkakaso. Ang inatake at tinira niya ay si Pangulong Marcos. Ang may karapatan magkaso, maghain ng reklamo ay si Pangulong Marcos. Pero sa pananaw po, sa dami ng batikos, atake at paninirang tinatanggap ng mga politiko mula sa kung sino-sino, ang bibihira naman magdemanda talaga ang politiko. Pero kung ang akusasyon ay masyadong direkta, and somehow po ay baka makaapekto pa sa kanyang panunungkulan bilang isang chief executive at commander-in-chief ng ating sandatahan lakas at lahat ng pwersa ng militar natin. Ang Pangulo po ay tinawag na drug addict ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman past tense, drug addict, current. Kung kayo po ba ang tatanungin, dapat ba itong patulan ng Pangulong Bongbong Marcos? Nasa sa kanya, Tonying, napakarami niyang advisor na pwede magbigay sa kanya ng payo kaugnay niyan. Pero para sa akin, ang pwedeng maidemanda kung sakasakali naman ay kasong libelo eh. Ang problema, sa kabilang banda naman na nagrereklamo, ang isang depensa sa kasong libelo ay papatunayan niyan totoo yung sinasabi niya. Kaya madalas ang mga nililibelo, ika nga, maliban sa gastos at mahabang panahon, ayaw nang dumaan sa prosesong yun. So ayaw niyong payuhan ng Pangulo. Mataas. Above my pay grade yan, Tonying. Hindi ko... Pag tinanong ka siguro ng Pangulo kung ano sa pananaw mo, anong dapat gawin, sasagot ako. Pero hindi para sa akin at mataas sa sweldo kung ang tinatanggap ika nga bilang senador ang payuhan. Ang mas mataas na opisyal sa akin. Lalo na, kung hindi naman niya hinihingi yun. Pero dapat bang sagutin? Para sa akin, oo, hindi man niya. Pero yung mga tagapagsalita niya, dahil mabigat yung akusasyong binitiwan ni Pangulong Duterte at maganda ring mahiling. Tulad nga nung tinanong nyo kay Atty. Harry Roque kanina, yung basehan nun upang sa gayon ay hindi manatiling paratang lamang. Sa mga pangyayaring ito, Senator Chis, malinaw na ba yung hati? Wala na talaga yung unit team? Mga 98%, Jerry, may 2% pa kasi nag-attend si Vice President Sara dun sa bagong Pilipinas na pagtitipon sa Luneta eh. Meron pang isang nagsalita doon, si Baste. He was actually asking for the President's resignation.
Conditional Anthony ang dating sa akin ng kanyang sinabi. Kung hindi mo na mahal at wala kang malasakit, yun ang panawagan niya. Oo. May ganun yun naman bulaklak na lang ng dila yun. Sasabihin ba ni Presidente na wala na akong pagmamahal at wala na akong pagmamalasakit sa bayan? Akala ko ba People's Initiative ang pag-uusapan natin? Kayo naman, nililiko niyo ako dun sa... yan na susunod. Yan na susunod. Kung ito may nag-message sa atin. Kung kayo po ang inakusahan ng Pangulong Duterte ng kasing bigat ng akusasyon kay Pangulong Bongbong Marcos, sasagutin mo ba? Papatulan mo ba? Magdedemanda ka ba? May pagkakataon, Jerry Tonying, na may mga batiko sa akin sa buhay ko sa paninilbihan sa pamahalaan na hindi ako pumapatol. Pero kapag ganyang kataas na opisyal ang nagbitiw ng salita, kung ako, sasagutin ko ng diretso din. Dahil ika nga, pag ikaw, Tonying, inakusahan kita sa harap mo ng kung ano-anong masasamang bagay, alang nga namang ngumiti ka lang at tumahimik, di ba? Ang natural na reaksyon mo bilang isang taong inakusahan ng mali at hindi totoo, may kasama pa ang galit siguro o tampo. So yun ang natural na reaksyon palagi ng sino mang aakusahan ng mabibigat na mga bagay o krimen. Kapag kasi nanahimik, parang magiging impression naman, guilty. Okay, napag-uusapan ng mga akusasyon. Kayo rin daw, Senator Chis, may akusasyon Totoo bang inakusahan nyo si Speaker Martin Romualdez na utak ng pirma? Matagal lang sinasabi ni Senator Amy yan. Tiyak ko, alam nyo din naman yan. Tiyak ko, alam yan ng marami sa ating mga kababayan. Parang sila na lang yung hindi alam daw na sila yung gumawa niyan May pinakita lamang ako dahil nakita ko rin sa social media ang isang video kung saan inamin, pinagyayabang pa nga, sineshare pa nga niya yung kanilang balakin. Sabi niya, makikipag-usap daw siya sa party leaders, pero unahan ko na kayo. Ang pag-uusapan namin ay yung pag-aayos ng proseso kung paano amyendahan ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Ngayon, Jerry Tonying, importante ang mga konsepto ng transparency at accountability sa lahat ng ginagawa namin sa pamahalaan. Hindi po pwedeng hindi alam ng kaliwang kamay ang ginagawa ng kanan. Dapat alam ng dalawa yung ginagawa ng isa. Ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit biglang nagde-deny na siya ay nasa likod nito. Nung siya'y unang kinausap ni Senate President Zubiri kaugnay dito sa ginagawa nilang People's Initiative, hindi naman niya dininay. Kasama yun sa pinag-usapan natin kanina. In fact, ang sagot lang niya kay Senate President Zubiri ay naglayag na yung barko Hindi na makakabalik sa puerto. Lumabas na yung toothpaste sa tubo Mahirap ibalik yun. Wala naman siyang sinabi na, uy, hindi kami yun, Wala naman ganon. Walang denial. Pagkatapos na lang nung natanong na hindi daw sila yon. Pangalawa, bakit kung hindi sila, ang nagbibigay ng mga blow-by-blow na update ay puro mambabatas. At kung tanungin mo si Ginoong Onyate, lumabas naman yung balakin niya kung siya talaga nasa likod nito. Ang sabi niya, ang gusto ko talaga sa isang interview, sinabi niya, ang gusto ko talaga, kaya namin ginagawa to, para maging unicameral na tayo. Ang gusto ko talaga, i-extend ang term limits at tanggalin. I-extend ang term at tanggalin ang term limits. So, kung sila talagang nasa likod nito, suportado din ba nila yon? May tutugunan pa akong isang bagay, Tonying Jerry, kung mamarapatin niyo. Go ahead po. Sinabi na aking kaibigan at kababayan na si Congressman Salceda na mangampanya na lang daw kami sa plebisito. Eleksyon na lang, ba't daw kami takot? Hindi kami takot sa plebisito. Sa katunayan, hinahadlangan namin anuman tangka na i-postpone ng eleksyon, i-extend ang term at tanggalin ang term limits. Hindi kami yung takot sa eleksyon sa ganyang paghahadlang namin. Ang marahil takot sa eleksyon ay yung ayaw magka-eleksyon, gustong palawigin ang term at tanggalin ang term limits. Ngayon kami ni Kumbachero tumungtong sa edad na 35. Ngayon lang namin nakita na ganito katindi ang dati nang may iringan ang Senado at ang Kongreso. Pero ngayon lang nangyari na nagkakabulyawan, nagkakapalitan ng akusasyon ang mga senador at mga kongresista. At 100% na mga senador ay nagkaisa sa isang pagkilos laban sa
sa kabilang kapulungan. Kaya nga saan ho hahantong ito, Senator Cheese? Kailangan natin ang Senado at ang Kongreso. Patungo sa isang krisis sa pamahalaan ang mga bagay na ito, patungo sa marahil simulan natin sa kawalan ng pagkakaisa, gulo, kung saan man hahantong yun ay hindi ko masabi. Kung kaya't ang panawagan, ang hiling ko, ay para sa Pangulo na naggumalaw na bilang Pangulo. Anong ibig sabihin kong galaw? Pigilan niya na, kausapin niya, he should rein in his cousin and ally, the Speaker, kaugnay sa bagay na ito dahil hindi ito makakabuti sa kanyang administrasyon. At bagaman sa tingin ng marami ang nasa likod nito ay ang Speaker at ilang mambabatas lamang, kapag ka ito'y tumuloy-tuloy na parang wala lang nangyayari at hinahayaan lamang niya, sa dulo, sa kanya na rin mababaling ang marahil lang sisi ng ating mga kababayan. May commitment po ang Senado sa pamamagitan ni Senate President Zubiri na magsusulong kayo ng sarili ninyong pagkilos para maamyenda ng konstitusyon yung economic provisions. Itinigil nyo na ba yun? Ititigil nyo na ba yun dahil sa ang Kongreso ay nagpapasing muno ng pirma? Well, may commitment din, alam ko, sa parehong usapang yun. Wala ako doon, Tonying, Jerry. Mas magandang matanong dyan ay si Senate President Zubiri. Alam ko may commitment din naman sila nung nag-usap sila na may ipa-file si Senate President Zubiri na ititigil na nila yan. Ulitin ko. So, paano mo matitigil? Hindi naman pala ikaw. Hindi naman din nasunod at natupad yun. So, hindi ko alam kung anong estado ng usapan nila kaugnay niyan. Dahil tila wala naman yatang nasunod sa commitment na magkabilang panig sa usapan nila yan. Na hindi ako kasama, bahagi, Jerry, o bound ng usapang yun. So, hindi na rin itutuloy ng Senado ang charter change sa anumang paraan dun sa economic provision dahil sa ginagawa ng Kongreso? Sa ngayon, mayoriya ng mga senador, yun yata ang pananaw. Pero hindi ako makapagsalita sa ngalan ng liderato ng Senado, Jerry Tonying. Iisa lamang ang committee ko, minor pa. Pero sa tingin ko, yun ang damdamin ng karamihan ng mga senador kaugnay sa bagay na yan. Pero tukuyin ko, Jerry Tonying, yung economic provisions na yan. Ang hindi ko lang gusto ay parang hostage ang Senado. Kailangan talakayin to para pigilan namin to. Pag hindi nyo tinalakay to, tutuloy namin to. Ano yun? Sa isang demokrasya, dapat nagkukumbinsihan tayo. At kung may kailangan pagbotohan, nagbobotohan tayo. At kung sino mas nakararama, yun ang susundin, sang-ayon man tayo o hindi. Ang ginagawa ng Kamara, porkit hindi sang-ayon ng Senado sa gusto nilang gawing mga pagbabago sa saligang batas, tanggalin na lang natin sa equation, gawin na lang natin joint voting. Hindi demokrasya ang tawag doon. Hindi kumbinsihan ang tawag doon. Hindi botohan ang tawag doon. At kaugnay ng People's Initiative mismo, may depekto ito dahil revision ito at hindi amendment lamang ng saligang batas. Bakit revision? Binabago niya kasi yung system of check and balances at yung system natin ng pamahalaan kaugnay ng bicameral system. Maliwanag yan sa desisyon ng Korte Suprema sa Lambino case. Kapag ka binabago mo ang system of check and balances at system of government, revision yan. At ayon sa Korte Suprema sa Lambino case, hindi yan pwedeng maging subject matter ng People's Initiative. At nakalagay mismo sa COMELEC rules na kapag ka revision ang pinag-uusapan, hindi rin yan saklaw ng People's Initiative at ng rules na ginawa ng COMELEC. Sa ibang salita, inadapt ng COMELEC yung desisyon ng Korte Suprema sa Lambino nung ginawa nila yung rules and regulations ng People's Initiative and Referendum Law nung taong 2020. Pero alam din naman natin pare-pareho, Senator Cheese, na ang komposisyon ng Korte Suprema nung nilimbag ang Lambino case ay ibang-iba na sa komposisyon ng Korte Suprema ngayon. So, maaari po bang magbago yung doktrina na yon na itinakda ng Korte Suprema noon? Palaging posible, Jerry. Pero sa nakikita kong naging tradisyon at kasaysayan ng Korte, hindi ganun kadali sa kanila magbago ng mga landmark decisions, lalong-lalo na kung yun ay suporta ng sobra pa sa mayoriya ng Korte noong mga panahong yon.
ginagalang, nirerespeto din naman ng korte yung mga nagdaang desisyon. Pero siyempre may mga pagkakataon na ito'y binabaliktad o nababaliktad din ng mga sumusunod na korte. Opo. Last point na lang, Senator Cheese, dahil pambihira naman namin kayong mahagilap. Okay, nakikita niyo po ba? Dahil, parang kinakabahan ako dyan, Tonying. Hindi po, katulad lang din ng entrada niyo kanina na nakita niyo, may natuldukan Alam na natin kung nasaan to nasaan yung, andun yung Sara Duterte sa kabila, nandun sa kabila ang mga Marcos. Although, merong Amy Marcos dun sa side ng mga Duterte. Ano po ba ang nakikita niyo laro ng Amy Marcos na lahat ng ginagawa niya ngayon ay lumalatay sa kanyang kapatid, Senator Cheese? Kung mapapansin mo, Tunying, sa dulo, hindi naman niya binabanatan pa ng diretso yung kanyang kapatid na Pangulo. Ang binabanatan niya kahit doon sa dasal niya sa Bulacan ay patungkol doon sa mga nakapalibot na may masamang impluensya daw sa kanya na sana'y humayo na. Wala pa siyang rektang banat talaga sa kanyang kapatid. Sa pinsan siguro meron, pero sa kapatid wala pa namang rekta. Yan yung isang sinasabi ko kanina, Tonying, Jerry, na sana umaksyon ng Pangulo dahil kapag hindi, wala nang ibang mababalingan kung hindi siya na. Dahil meron siyang kapangyarihan, meron siyang pagkakataon, meron siyang relasyon, meron siyang koneksyon, pinsan at kaalyado niya. So pag nagpatuloy yan, hindi mo pwedeng hindi naisipin na siya ay hindi kasabwat, kakumplot o bahagi nun. Sa ngayon, hindi pa ako handang sabihin yon, Jerry Tunying. Yun nga po ang punto ko. Hampas sa kalabaw, latay sa kabayo. Hindi man niya hinahampas yung kanyang kapatid, nalalatayan naman yung kanyang kapatid. And in the same argument na sinasabi nyo, ba't hindi pinipigil ni BBM yung kanyang pinsan? Pinipigil ba ng Pangulo ang kanyang kapatid? Sa palagay ko, Jerry Tunying, ito chismis na to, mas nag-uusap naman yata si Speaker at ang Pangulo kumpara kay Senator Amy at ang Pangulo. Maliwanag naman siguro na mas magkasundo yung magpinsan kesa sa magkapatid sa kaso ni PBBM at Speaker. At sa kaso naman ni Senator Amy, maliwanag din siguro pareho niyang hindi kasundo yung kanyang pinsan at kapatid. Sa maraming mga iso, lalong-lalo na patungkol kay VP Sara at saka patungkol kay Pangulong Digong. Pero bigyan ko kayo ng halimbawa na sana wag gawin ni Pangulong Marcos sa issue na ito. Siya ang nag-propose ng budget na nagbibigay ng confidential fund kay VP Sara sa DepEd at bilang Vice President. So President's budget yun di ba? Nung tinanggal ng Kamara yon, wala akong narinig mula sa DBM Secretary o mula sa Finance Secretary o mula dun sa mga nagtatanggol sa administrasyon ng budget ng Pangulo na panatilihin yun. Nagawa at ginawa ng Kamara ang kanilang ginawa, kinatigan ng Senado ito, nang niha-niho, wala kang narinig. So nangyari na nga. Kung ano man ang nararamdaman o iniisip ni Vice President Sara kaugnay sa bagay na yan, hindi ko siya masisisi kung may konting tampo o sama ng loob siya. Dahil isang salita lamang, ay mapipigilan yon at hindi gagawin yon. Sa maraming bagay sa budget, nagsabi ang Malacanang na ito hindi pwedeng galawin ito kailangan namin to. Pero sa bagay na ito ay nanahimik. Sana sa isyong ito, hindi manahimik si Pangulong Marcos. Sana sa isyong ito, bigyang linaw niya yung kanyang posisyon at kung nararapat at kung panawagan ng panahon sa palagay niya, natingin ko yun ang panawagan ng panahon dahil hindi natin kailangan ng kaguluhan ngayon sa ating bansa at ekonomiya, ay pagsabihan niya yung kanyang kaalyado, kapartido, kakawalisyon at pinsan. Maikli na lang panghuli, Senator Cheese, lahat ng administrasyon nagsulong naman ng charter change. Pati si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nagsasabing walang dapat na baguhin sa ating konstitusyon. At ang laging nagiging dahilan kung bakit hindi ito natutuloy ay dahil sa duda na ang gusto lang ng nakaupo ay magtuloy-tuloy sa kapangyarihan. Kayo po ba'y si BBM ba'y pinagdududahan ninyo na gusto lang ding magtagal at magtuloy-tuloy sa panunungkulan sa presidency? Well, Tonying Jerry, alam mo,
Bakit tatanggalin ang Senado kung economic provisions lang naman ang gustong baguhin? Lumalabas sa bibig mismo ng ilang mambabatas. Nagrereklamo sila, bakit yung senador 6 na taon, kami 3 lang? Alam mo, kaya tayo may mga dinastiya kasi hanggang 3 taon lang, kaya sunod at 3 term lang, kaya yung asawa at yung anak na papatakbo yun, at pag nag-graduate, kailangan mahanapan na ng pwesto yun. Bakit lumalabas yung mga usapang yun ngayon mula mismo sa bibig ng mga mambabatas? Kung hindi yun, nasa isip man lang nila, o yun talaga ang balak na gawin pagdating ng panahon. Tanda mo ito yung Jerry, tinanggal ang budget para sa operations ng COMELEC sa 2024 bilang paghahanda sana sa eleksyon ng 2025. At nilagay nila sa plebiscite, initiative and referendum. Paano maghahanda ngayon ng COMELEC para sa eleksyon? Unless ang assumption nila at pinaplano nila ay wala naman na yan Popospone na natin yan. Ang asigasuhin natin yung plebiscito para maaprobahan yung mga pagbabagong gusto natin. So kung may duda talaga. At ewan ko, baka nakapag-usap din sila ni President Jokowi nung siya bumisita rito dahil tinangka din ni Jokowi na baguhin ang kanilang saligang batas para bigyan siya ng pangatlong termino. O kung hindi man, pabatain yung requirement para sa ikalawang Pangulo para makatakbo marahil yung anak niya. Sana hindi siya nadala o sana hindi siya nahawa dun sa tangkain din yun ni President Jokowi ng Indonesia. Senator Cheese, salamat salamat. Kauna-unahan dito sa 2x2 sa DZRH. Thank you. Sa ulitin. Maraming salamat, Jerry Tanying. At kahit hindi nyo sinabi, na-miss ko rin kayo. I miss you too. I miss you too. Thank you, Senator Cheese. Senator Cheese Escudero. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp. Reach! Pangunahing balita! Ipinagdasal ni Senator Amy Marcos na iligtas sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo si BBM. Sa Jesus is Lord Worldwide Prayer sa Norsagaray, Bulacan, sinabi ng Presidential Sister na magising sana at mabigyan ng kaliwanagan ng pag-iisip ang kanyang kapatid. Sinabi pa nito na wag sanang sayangin ni Pangulong Marcos ang tiwala ng sambayanan at wag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa atensyon. Narito ang naging panalangin, dasal ni Senator Amy. Protektahan nawa ninyo ang ating vice-presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Amy Marcos. Nanawagan ang Pangulong Marcos sa mga Pilipino na magkaisa sa harap ng global challenges at suportahan ang pagsisikap ng pamahalaan na magkaroon ng bagong Pilipinas. Ginawa ng Pangulo ang panawagan sa kick-off rally para sa bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand sa Maynila na dinaluhan ng mahigit 400,000 tao. Git pa ni Marcos, ang bagong Pilipinas ay hindi lang isang slogan kundi isang masterpiece na maglalatag ng mga mithiin na dapat nating makamtan para sa kinabukasan ng Pilipinas at pakikinabangan ng lahat ng Pilipino. Kaya ilang beses ko na itatanong sa aking sarili, paano ba natin hihilumin ang pagtatampo ni Juana at Juan de la Cruz? Paano natin ibabalik ang tiwala nila sa gobyerno, sa kanilang sarili, sa ating kinabukasan? Paano ba natin bubuhayin ang pananalig nila na kaya natin ang mga hamong parating? I believe that to win that trust, the government must show in deeds, not in words, that it is deserving of that trust. Yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Pangunahing balita! Hi! Pabago-bago ang panahon natin. Lumalamig
ng Lamig, gusto. lamig. Minsan uulan, minsan na araw. Baka may mga kailangan na ring i-change sa inyong mga bahay. Gaya ng bubong na baka malutong na. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, Mag-Cherry Loom, pre-painted ka na! Hoy, Errol, dyan sa... Andiyan ka pa ba sa Avesco? Babati raw ng happy birthday kay brother Mark Reagan Guerra. Kasama niya dyan. Oh, and doon, kasama pa rin pala niya dyan sa Avesco. Ayun. At magandang umaga pala kay Glenn Gatus. Binabati niya ang kanyang misis na si Michelle Michelle Gatus. At happy wedding din daw sa kanyang mga biyanan sina Kayoli at Carlito Alcantara. Ayun. Abangan niyo ang report mamaya ni Edniel Parosa. Yan daw pambobomba sa MSU ay may tuturing ng case closed. Ayan. Ating Marilen Lagniton, magandang morning. Magandang morning. Sino ba yung binabati ninyo? Si Veronica Yu. Siya ang Rotary District 3780 District Governor nominee for Rotary Year 2025-2026. Ayan, there are 100 Rotary clubs in QC District 3780. Rotary Club, magandang morning. Nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw. Fuel efficient at 6.6 sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O, diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong mga 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya Kuyang Elmer Ngo at Kuya Romel Sitin, pwede nyong ma-test drive ito. Yan. Oo. Ito ay sa pamamagitan ng pagpunta sa Cherry Auto Dealership o kaya naman ay sa cherryauto.ph sa kanilang website. Ay nako. Mula sa napakalamig na weekend, nakaranas tayo ng 19 degrees dito sa Metro Manila at single digit sa Baguio. Uminit, pinainit at lalo pang umiinit ang takbo ng politika sa atin. Ito ho'y nakakalungkot, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, lalo na't na nararamdaman at nakikita naman natin na medyo pwede nang sumipa ng gusto sa kabila ng mangyayari sa buong mundo. Gumaganda yung takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Nakakapagtala tayo ng mataas na gross domestic product. Di ba nung nakaraan? Yes, tayo ang highest sa buong Asia. Sa buong Asia, hindi lang sa Southeast Asia. Ito hong mga takbo ng ganitong politika, takbo, bangayan ng mga leader ng sa executive, dating Pangulo, Senado, Kongreso, nakapanghihina. Nakapanlalambot kumbachero. Pag nakikita natin yan, magaling namang magtalumpati. Marami pong magagaling magtalumpati. Pero pagka tiningnan nyo yung kanilang mga aktual na ginagawa, nakakapangamba. Kanina nga nagkabulungan kami ni Mayor Lakay dito. Ang nakakatakot dito ay ang epekto ng bangayan sa politika sa buhay ng mga Pilipino. Totoo yan. Sinong foreign investors ang itutuloy ang kanila pong paglalagak ng kanilang puhunan sa bayang walang stability? Talaga. Ang gusto ba ng mga taong nagsasalita ngayon na ikino-cover ng media ay bumalik tayo sa kawalan ng katiwasayan, sa instability? Masaya ba tayo doon? Tayo ring mga mamamayan. Maganda na may pinapanood tayo nag-aaway. Gustong-gusto natin yun Yung away nga ng kapitbahay, pinag-uusapan natin Ngayon, gustong-gusto rin natin nagbababag ang mga politiko natin. Pero ang tanong, ano epekto nun sa buhay nating mga mamamayan? Kapit. Paghandaan ho nating maigi itong mga susunod na mangyayari. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Glass is